Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang pumasok sa trabaho si Gwen. Panggabi kasi ang duty niya sa loob ng isang linggo. Dala ang mga gamot at chart. Nagsimula ng magronda ang dalaga upang kamustahin ang mga pasyente at mapainom na rin ng gamot ang mga ito. 8 taon na siya sa pagiging nurse at napalapit na rin siya sa mga kasamahan niya at sa kanyang mga inaalagaang pasyente. Ramdam ni Gwen ang hirap at pagod sa trabaho, subalit kailangan niyang panindigan ang paniling larangan. Minsan kasi may mga pasyente siyang matitigas ang ulo, katulad na lang ng pasyente sa room 128. Palagi itong nagwawala at tinatampal ang kanyang kamay kapag tuturukan niya ito ng gamot. Mabalasik pa ang mga tinging ipinupukol nito kay Gwen. 2 araw na ito sa ospital at ni minsan walang dumadalaw dito ng mga kamag-anak. Magpagayon man, nagbabayad naman ng pamilya nito ng higit pa sa bill ng pasyente. Pagpasok ng nurse na si Gwen sa room 128 ay kaagad na bumangon ang misteryosong pasyente. Napansin ng dalaga na mukhang maganda ang mood nito dahil nakangiti ito habang tinatanong siya ng pasyente tungkol sa sakit nito. Kaagad namang sinagot ni Nurse Gwen ang tanong ng pasyente. Ang iyong blood work ay nagpapakita na ikaw ay anemic. Naranasan mo na ba ang mabigat na regla? Tanong niya habang sinusuri ang resulta ng lab niya. Tsaka tumaas ang white blood cell count mo. May sakit ka ba kanina? Palagi akong may abnormal na bilang ng dugo sa buong buhay ko. Ngunit hindi dahil sa mabibigat na panahon o sa sakit. Sagot ng pasyente sa nurse. Ano ang sinabi sa iyo ng mga doktor mo noong na-admit ka sa ibang hospital? Ang aking mga doktor ay hindi kailanman nakapagsabi sa akin ng totoong sanhi ng aking sakit. Ang alam ko lang, kakaiba ang aking tinatahak ngayon. Kaya ikaw, huwag kang magpagala-gala sa silid ko kapag sumapit na ang hating gabi. Seryosong saad nito kay Gwen. Napatuwid ng upo si Nurse Gwen nang marinig ang sinabi ng pasyente. Medyo nakaramdam siya ng takot sa narinig. Mataman niyang tinitigan ang pasyente nang bigla na lang siyang napatayo. Kitang-kita niya ang mahahaba at matutulis na mga pangil nito na katulad ng pangil ng aso. Napakurap ang nurse sa nasaksihan, ngunit nang muli niya itong tignan ay wala na ang mga pangil na kanina lang ay nakita niya. Nagmamadaling nilisan ni Nurse Gwen ang silid pagkatapos niyang turukan ng gamot ang pasyente. Tumuloy siya sa nurse station at kinuha ang tumbler na may lamang malamig na tubig. Tumatakbo pa rin sa isipan niya ang nakita kanina, pero di niya sigurado kung totoo ang nakita niya o namamalikmata lamang siya. Nang mahimasmasan ay tinuloy na niya ang pagroronda. Pagkatapos niyang mabigyan ng gamot ang mga pasyente, muli siyang bumalik sa nurse station. Binuksan niya ang computer at nagsimulang magtipa. Nasa ganun siyang sitwasyon nang bigla na lang siyang pinatawag sa opisina ng doktor. Mabilis ang kanyang mga hakbang patungo sa second floor ng hospital, kung saan nandoon ang opisina ng doktor. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad ay may naulinigan siyang kaluskos sa silid ng 128. Saglit na natigilan si Nurse Gwen nang may marinig na ungol na tila nahihirapan at may kasamang impit na pagdaing. Napatingin ang nurse sa nakasaradong silid. Nakaramdam siya ng takot, ngunit mas nanaig ang kuryosidad niyang silipin ang pinagmulan ng ungol. Maingat niyang binuksan ang pinto ng room 128 para lang masindak. Isang nakatalikod na babae na may mahabang buhok ang kanyang nasilayan. Nakatingala ito sa kisame habang pinapahid ng masangsang na amoy sa hubad nitong katawan. Nanlilimahid ito habang impit na umuungol. Ilang sandali lang ay itinaas nito ang 2 braso sa ere habang may kung anong dasal ang inuusal. Napaawang ang bibig ni Nurse Gwen nang dahan-dahang tubuan ng maraming itim na balahibo ang babae. Tila itinulos na kandila ang nurse sa kanyang kinatatayuan. Halos hindi maigalaw ang 2 paa dahil sa matinding takot. Tumayo ang aswang at unti-unting lumingon sa kinaroroonan ng nurse. Mabuti na lang at kaagad na nakatago si Nurse Gwen bago pa siya makita ng tuluyan nito. Lumabas ang aswang sa silid at nagtungo sa neko kung saan nandoon ang mga bagong silang na sanggol. Rinig ng nurse ang atungal ng nilalang sa labas ng neko habang nagwawala. Hindi kasi nito mabuksan ang pinto dahil nilak ito ng nakatokang nurse.
Pinaghahampas nito ang salaming dingding habang galit na galit. Dali-daling nagtungo si Nurse Gwen sa kitchen at kumuha ng 2 itak at pinagkiskis ito na animoy naghahasa. Lumikha iyon ng nakakangilong tunog, dahilan upang mas maging agresibo ang nilalang na lumingon sa nurse. Tik, 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 tik. Malakas nitong huni habang umaatras. Panay naman ang malakas na pagmumura ni Nurse Gwen upang kuhanin ang atensyon ng ibang kasamahan niya sa trabaho. Subalit parang walang naririnig ang mga ito at nagpatuloy lang sa kanilang ginagawa. Nilakasan na lang niya ang loob upang harapin ang nilalang. Sa probinsyang kinalakihan ni Nurse Gwen ay hitik sila sa kaalaman tungkol sa mga pangontra sa mga aswang. Subalit, hindi talaga may tatago ang takot na nararamdaman nila kapag nagpaparamdam na ang mga alagad ng dilim. Ayon sa ina ni Nurse Gwen ay may orasyon na sinasambit ang mga aswang upang hindi siya mapansin ng mga ibang residente doon. "Umalis ka na dito kung ayaw mong tagain kita ng itak," buliyaw ni Nurse Gwen. Ngumisi lamang ang babae at suminghot-singhot pa sa hangin. Noon din ay iwinasiwas ng nurse ang 2 itak sa ere upang itaboy ang mabagsik na tiktik. "Lumayas ka, alagad ng dilim! Lumayas ka! Lumayas ka!" sigaw ng nurse habang muling ikinikiskis ang 2 itak. Nagsimula na ring umiyak ang mga sanggol na kalaunay naging isang matinis na iyak. Tila ramdam nito na nasa panganib sila. Sumilip ang nagbabantay na nurse sa salaming dingding at gano'n na lang din ang takot nito nang makita ang aswang at si Nurse Gwen na nagbabangayan. "Kahit anong mangyari, huwag na huwag mong bubuksan ang pinto o iiwan ang mga bata." Malakas na sigaw ni Gwen sa nakatokang nurse. Atungal ng tiktik hanggang sa masira niya ang pinto ng Neko room. Tigalkal ang lahat nang makapasok sa loob ang aswang. Nakita nila ang nakakasindak na wangis ng nilalang. Nagliparan ang mahaba nitong mga buhok at ang matutulis na mga kuko ay naghahanda na upang mangalmot. Habang nakausli naman ang mga pangil nito na tulad ng aso at naglalaway habang pinagmamasdan ang mga umiiyak na sanggol. Humagighik ito nang makita ang takot sa mga naroroon. Si Nurse Gwen ang unang nakahuma. Ubod lakas niyang ibinaon ang hawak na itak sa gilid ng aswang. Ngunit dahil sa sobrang dulas ng balat nito, ay mababaw lamang ang natamo nitong sugat. Binalingan ng nilalang si Nurse Gwen at parang papel lamang na inihagi sa pinto ng kusina. Namilipit sa sakit ang katawan ng nurse. Sumugod naman ang nurse na nagbabantay sa mga bata. Ngunit sinalubong siya ng mga buhok na parang alambre. Pinuluputan sa katawan at inilipad sa may labas ng Neko. Impit na daing ang naririnig mula sa kawawang nurse na kasamahan ni Nurse Gwen na humantong sa may hagdan. Mabilis pa sa 4:00 na tinakbo ni Nurse Gwen ang pinto, papasok sa Neko at kagad na pinagtatataga ang nakatalikod na aswang. Ngunit kinalmot ang kanyang braso. Napahiyaw sa sakit si Nurse Gwen na nooy nanginginig na sa takot. Nagdurugo na rin ang kanyang sugat. Umiiyak at nagsisisigaw. Nang makabawi, mabilis na bumangon si nurse kahit namimilipit pa ito sa sakit. Nangangalit na sigaw ng tiktik. Wala siyang pagpipilian kundi ibalik ang sanggol sa higaan dahil kung hindi, tiyak na babaon ang itak hanggang sa kanyang puso. Ngunit paparating na rin ang mga kasamahan ni Nurse Gwen patungo sa Neko at nagsisisigaw na patayin na ang tiktik. Mas lalong nagalit ang tiktik sa narinig. "Total, mamamatay na rin lang ako. Pwes, isasama ko lahat ng mga sanggol na narito. Mabuti na yung mamatay akong busog." Wika ng aswang na may kasamang hagik-hik. Ngunit bago pa man kainin ng nilalang ang umiiyak ng mga sanggol, ay isang matulis na kawayan ang tumama sa likod nito. Nabitawan niya ang hawak na sanggol at nahulog ito patungo sa sementong sahig. "Hindi!" Sabay na sigaw ng mga nandoon habang tumatakbo patungo sa nahuhulog na sanggol. Mabuti na lang at maagap na nasalo ito ni Nurse Gwen dahil kung hindi, tiyak na basag ang bungo ng sanggol. "Bilis, ibuhos mo na ang garapon ng asin sa katawan ng aswang!"
Mabilis na utos ni Nurse Gwen nang makita ang kasamahan niya na may hawak na garapon ng asin. Kaagad naman itong tumalima. Lahat na laman ng garapon ay ibinuhos niya sa nangingisay na katawan ng tiktik. Kaagad na umusok ito at hindi nagtagal ay sumabog habang nasusunog. Nagsigawan ang mga naroroon at pinalakpakan si Nurse Gwen. Para sa kanila ay hindi matatawaran ang katapangan na ipinakita ng nurse upang mailigtas ang mga sanggol sa Neko. Para sa kanila, siya ang nurse na superhero. Walang pagsidhan ang tuwa ng dalagang nurse na nagawa niyang iligtas ang mga sanggol, pati ang kalong na sanggol na nooy tumigil na sa kakaiyak. Tila ramdam nito na ligtas na siya at wala na ang aswang na balak kumain sa kanila. Paika-ikang inalalayan si Nurse Gwen ng kanyang mga kasamahan patungo sa emergency room. Nilinis ng doktor ang sugat nito at pinayuhang magpahinga na muna ng ilang araw. "Gwen," tawag ng isang boses mula sa pinto ng emergency room. Napatingin siya sa pinto at ganun na lang ang tuwa niya nang masilayan ang kanyang mga magulang. Napatitig din ang mga ito sa kanya na halos hindi makapaniwala sa tapang na ipinakita ng kanilang anak na babae. Umiiyak na niyakap nila si Gwen. Magkahalong tuwa at takot ang nararamdaman ng mag-asawa nang malaman nila ang nangyari. "Gwen, okay ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ng kanyang ama at ina. "Ayos lang ako pa, ma. Medyo mangilo lang ang pang-upo ko na tumama sa may haliki." "Magpahinga ka pag-uwi natin. Nakausap namin kanina ang head nyo at sinabi niya na may 1 linggo kang pahinga simula ngayon. O siya, maiwan ko muna kayong mag-ina at pupunta muna ako sa nurse station." Tumango naman ang dalawang babae. Nagpahinga ng gusto si Nurse Gwen at ilang araw lang tuluyan na siyang gumaling. Base sa investigasyon, nagulat na lang umano ang pamilya ng aswang nang umuwi ito galing sa probinsya at binalak hawaan ang sariling apo. Kaya pala ito ay pinaospital upang masuri ang dahilan ng pagiging hayok sa lilaw na karne ng kanilang ina. Natatakot din umano ang mga itong bisitahin ang kanilang ina kaya mas pinili nilang magbayad na lang ng malaking halaga upang masigurong maibibigay ng hospital ang pangangailangan ng kanilang ina upang tuluyang gumaling, subalit nangyari naman ang hindi nila inaasahan na humantong sa pagkamatay ng kanilang ina. Nalungkot naman si Nurse Gwen sa nalaman, pero mas malulungkot siya kung tuluyang nabiktima ang mga walang muwang na sanggol na nasa Neko ng hospital.